Galo din kuya. I-try daw yan i-access sa uban sa laptop daw. Kasi kuan sa laptop ko na or... Nasila ka mo? Nadlog ganin ko mag-ex kasi madula ba? Ay lang yan sa expose. Damo gipang korek ko na ito. Send daw. Send Ito dali na na. sa kuha ba yan? Send sa ano, sa messenger for Makita si kuya. Sige, start na. Okay ka na, Ram? Una, start na kamo da. Saan na guys? Okay na? So kana itaganta mo conclusion. Wala na ako kabaloon din sakto na exam kung paano sa ang hindi. Pero ana ang taga civil sa kuha is sa 10 daw. Isa ka tong Pikas Black. Then ingon ko sa 17 daw. Inyo have chapter 4. Wag tapos sa Mandroid. Then, inyong chapter 5 is December 22. And, ginapropose nila na ang inyong exam daw for chapter 5 is January. And with that, wala na yung magiging removal exam. So, it's better siguro nga, confirm kung kano sa agad ang exam or I guess, kato magong proposal guys, depende kung na student is insist na to move na lang sa January and therefore, there will be no removal exam for that. So, ang pinaka-best na to guys is to have scores. So, pag maka-score mo ta, maka-removal ta sa bili, still, taas gapon or gamay na lang o kanyang problema sa removal. Kaya yun naman, pag tapon yung score sa total, therefore, yung removal, zero, kailangan isa lang katama, dalawa. Yan lang. Yan lang yapon ang mga. Okay lang guys, nakasata na tanan. Magpusit na ta. So, nalaman nyo siguro mga 10 minutes introduction sa pangalakan din last time. Pero syempre, ako i-introduce niya po ang mga shapes lang na magidagdag dalawa nung parang natin bago parang topic. Now, dali na. Masa na moment of inertia? Ano idea guys? Ano idea? Masa na moment of inertia? So, sa term ng good yung moment of inertia, wala talaga deal brake forces. No? Pero we are dealing about the shapes. So, another topic siya for statics na hindi siya all about forces ang discussion. So, kung saan ang moment of inertia? Ang moment of inertia is something kanang resistance or amount of resistance when we subject our shape into rotation or bending. Kung sa pasabot na ko, ana, nag-matter day guys, si shape, no? Para mabalaan na to, whether ato ang formation sa top shape is example, mag-bend ba daw siya sa kanilang position kung mas kusog ba yung bending or mas hinay. So, sa pasabot na kani, ang moment na siya kani guys isipon ninyo mo niya akong shape. Rectangular na ang shape, which is the ruler. So, karon kung ako ni siyang i-bend with respect to y, no, vertical, and with respect to horizontal, which is kanina. Sige palagay guys, asa ang mas kalanggahi or mas resist when it comes to bending? Or when it comes to rotation? Diba ang horizontal? Or with respect to our x-axis, tama? So, kumaga, si moment of inertia daw, dako iyang moment of inertia pag gamay iya ang span. Kasi mali guys, isipon nyo, kusgan kayo ko, ako ni ano ko siya, i-bend lang ko na siya, assuming na lang mag-bend. Oh. So meaning, kanang mas gamay yung moment of inertia kay dako yung span, also mabingat siya. Pero pag dirigin ako siya i-bend, mas gahi siya i-bend. Tungod kay gamay yung span. So, ulitin ako, ang moment of inertia is something na kanang for us to identify kung asa ang part or which part sa axis ang makaya ni i-resist ang atoang rotation. So, kung later on tayo, kung mag-sort ng moment of inertia, we are dealing the value or the letter I. Ang moment of inertia represents your I. Then next, syempre guys, kung gibenta na ko siya with respect to my vertical and horizontal, kailangan mo ito i-compare later. So therefore, we can now get, syempre ang moment of inertia, we have this I. We need also to get the value for our I with respect to x and I with respect to y. So all of these two are what we call moment of inertia. So kani, with respect to x-axis, kani, moment of inertia, ipahan lang separate na ako para mas nilot, no? So moment of inertia with respect to x-axis, to x, and ang kani isa, sa bakong bag, napako space din, no? Sige lang, magkasya na yung nga pipe. So kani,
is moment of inertia with respect to y. So, kailangan nyo memorize guys no kay kuan na yung mga terms magawa sa exam na kuan na wala takbolong siya nga variable pero pagkabulot sa definition niya and sa yung ginapasabot niya, di pasobra mo siya. Moment of inertia with respect. Moment of inertia with respect to y. With respect to y. Okay na guys, next. Kanang, usa tong formula. So, syempre, kung natin Ix, Iy, hindi na siya masolve guys kung wala tayo formula for that. So, atong formula to get our Ix is we have now I bar x plus 2. So, for our y, or Iy, so I bar y plus 3. So now, kung saan yung I bar x yan, muna siya ang I bar x kasagaran na itong formula gumigisan ako sa PC. Kung panilaghana. So, muna sila ang kailangan na nilinimulize. So, kani, I bar x, so therefore, centroidal, muna yung, alam mo yung pasabot, centroidal moment of inertia. Same goes sa I bar y. So, with respect to y lang siya. Kani, with respect to x. So, the A represents your area sa inyo ha. Next, also lang d squared, yeah. So, kanin d squared, muna siya ang ginatawag ko nga centroidal or distance from your centroid. From the centroid to an axis. So, ano ito na guys, what equal? Ang shape na to kanin. Ang shape na to is, ano, kanyang rectangle. So, ang A na to represents base times height to get our, our rectangle na area. So, ang B niya, so, syempre guys, pasabong distance from the centroid to an axis. Therefore, pag muna ko ang center sa akong shape, sa akong rectangle, syempre from this point, padulong na siya sa kaninga axis, ay, x-axis and so y-axis. So, from this point, padulong dara, and from this point, padulong dara. Kung pila yung length niya, distance niya, muna siya karoon ang B. So, wala na yung ginapasabot niya. So, same goes sa tuang, sa tuang kaninga nila. Now, all of these two are what we call parallel axis theory. So, ano sila? Ang tawag ano sila ha? Ano? Pag ina-formula sa what we call parallel axis theory. Ano na? Muna siya ang iyahang kanang I bar x plus I bar I x plus to I bar x plus a squared and I y equals to I bar y plus a squared. So all of these two are what we call parallel axis theorem. Next, natin yung tawag na guys, no? In solving moment of inertia, we need also the centroidal value of our shape. So therefore, we need this x bar and y bar. Those or these two are what we call the non-centroids. So, kailangan natin sila, alam mo. Then, also guys, we have what we call polar moment of inertia. So, J. Ano? Punta ko na lang. J is equals to Ix plus Iy. So, this one is what we call polar moment of inertia. So later guys, kung mag-solve data, pag ang ginas is polar moment of inertia, ang Ix na to is plus lang ako sa Iy. So makuha na ko ang polar moment of inertia. So, ano lang. So next, butangan na to ni pattern, like, kanang solving good guys, moment of inertia. Ano siya pattern? Dili ta makasolve ani, kung di ta mo agi sa katong pinakauna niya. So, mo na yung patterns, no? Pattern solving, buta ko na lang. Solving. So, the first pattern, ang pinaka-first nyo buhaton guys is to solve your total area. Muna yung pinaka-first buhaton. The second is what we call your x bar and y bar. So, muna siya ang inyong centroid.
Next, pag makuha na mo yung total area and centroids, makuha na po din mo karon si what we call kanang IX and your IY. So, muna siya inyong moment of inertia. Inertia. Next, pag makuha na mo yung IX at IY guys, makuha na po din mo karon si what we call polar moment of inertia. So, your J. So, this one will be your polar moment of inertia. Alam. So, in solving problems guys, no matter usa pa na siya, letter ba na siya, usa pa na siya nga shape, U ba na siya, okay, ani pa na siya nga shape, letter I, or ano nga shape. Guys, these four, nga kanang what we call, ginapangita nato is, kailangan nila na siya i-solve na nakapasunod. So, di ko makakuha of J guys, if wala na ko makuha kong IX, IY, samot na si IX, IY, hindi na ko na sila makuha kung wala ko X bar and Y bar. Pero ang pinakaunas na nun guys is we need to solve for our total area. So, total area of the shape given. Shape given. Pero na, makara na yung concept na lang guys. Hindi naman siguro na siya basta guys, ano na yung pattern. Kung kinsa tong pinakagaway nga span or kanang length mo, siya ang pinakadakong resistance. So, kung kani, magiging akong ruler guys, no? Kung baga, with respect, syempre, kung ang ginas, determine the moment of inertia, dalawa lang tanawin nyo, your Y and your X. So, the question is, kinsa sa duwa ang mas stiff or ang mas kanang dakong resistance when it comes to bending or mas gahit bend. So, pagin mo kay X. Dapat kung mag-solve po niya, for example, ang answer sa akong IY is 1 million, dapat ang answer sa akong IX is 2 million. Kung kaysa ito pinaka-gamay span or pinaka-gahit event, siya ang pinaka-dakong value. Maorag yun ang pattern. Okay lang, sumunta. But before that guys, na ako ibang dito pag I bar X and I bar Y. So, kani sila, ang dalawa, ang pinaka-dagang formula na kailangan na ito i-unlock first upon solving these problems. So, karon, if I have this rectangular shape daw, if mag-up ako ang ano guys, ako ang centroid, dili nga part, and butangan ako siya axis, no? Centroidal axis. This is Y sub O, this is point O, and this is my X sub O. Tama ba? So now, with respect to ano guys, x-axis, now my my I bar X now, I bar X. So therefore, ang balin niya pag rectangular daw guys is we have saba B H all over 12. Okay na guys, tama ba? Tama na ba? So kanina sila BH cube ya. Kaning BH cube all over 12, actually nung naka-derive mo na siya. So, meaning na hindi na kung pwede mag-derive na siya sa uban ng mga formulas, no? Pero kung when it comes to moment of inertia mode, so remain na siya as is, no? Kung pwede, memorize na lang gini siya, kaya mo na gini siya ang formula in solving moment of inertia. So, next, kung, syempre guys, naabot tayo sa IY, diba? So, IY na to, you have, nandali mo ako nagsulat, hindi dapat ko nagsulat. So, I bar X equals to over 12. Then ang I bar Y na ito. So we have now B cube H all over 12. So this one will be B H all over 12. Walang plus na ha. We have now one B transfer na lang ako nila. So muna guys, muna itong mga ano ito, ang formula pag rectangular. How about our triangle? So we have now, actually this is your base, your that, and this is your height. So sa itong kuha, this is your base, and this is our height. So sa triangle naman, so we have now I bar X equals to B H cube all over 36. So sa IY, I bar Y, we have B ano yung pattern guys? Yung mga pattern niya,
kung kinsa to malaki x, di ba? X. So parallel sa to ang ano guys, sa to ang x-axis, we have the base, tama ba? Kung siya ang ano guys, kung siya itong kapal, which is the base, siya karon ang walay cube. So how about sa IY? Siyempre, kani IY with respect to Y. Kung saan kapal niya nga length, which is the height, tama ba? Siya karon ang walay cube. So how about this triangle? So this is your base, this is your height, tama ba? So with respect to ano, siyempre, mamaya kung kuhan, mamaya kung centroid, pwede siya nag-aak, kung centroid. So, puntaan mo na lang, I have this Y, sum O, centroidal, ano, this is X, sum O. Now, if this is my x-axis, guys, going horizontal, no? Then, ako ang ano, paano sa ko ang ano, x-axis, we have the base, tama ba? Or we have the B. So, siya karoon ang walay cube. Muna yung pattern, diba? Sa IY na po, with respect to Y, kung muna ako ano, guys, ako ang ano, ako y-axis, siyempre, ang kapal niya nga length, which is the height, siya karoon ang walay cube. So, how about our circle? Circle naman, if this is my point O, no? And natay centroidal axis, we have this Y, sum O, and we have now X, sum O. Tama. So sa atong kuan guys, sa atong circle, I bar di X is equals to I bar Y. And this is now my pi. Formula niya, pi over 4 R raised to 4. Tingnan lang yan guys, yung centroidal moment of inertia. Now, pag i-ask ninyo, ano, 36 na, ano, 12 na, so nakaderive na siya guys, no? Based sa mga, mga engineers or mga researchers na ilan ang i-solve, so nakuha nila nga mo, ilan ang centroidal moment of inertia nila, then, nakaderive na siya. Now, how about our semicircle? So, syempre, itong semicircle, ang iyang centroid niya, this one, no? So, I have this point O, and this one will be my Y sub O, and this is my X sub O. Now, ako ang I bar X guys, with respect to this our shape. So I bar X equals to, we have 0.11 R raised to 4. Pag semicircle. Now, how about our I bar Y? So I bar Y is equals to pi over 8 R. Online yung formula pag circle lang. So, how about our quarter circle? Siyempre, pag akatong centroid guys is 3. We have now Y sum O. It is point O. And X sum O is 1. Now, pila kung I bar X pag quarter circle? I bar X is equals to I bar Y. Okay, symmetrical naman na sila, no? Symmetrical naman na sila. So, we have now a 0.055 R. Muna yung ano guys, I bar X, I bar Y. Pag quarter circle. So, ano lang? Convert lang. Iba na ko. Okay. So, I bar X is equals to I bar Y is equals to 0.055 R. So, memorize nyo guys, kanila mang lima ang pinaka-common nga shape. No matter what letter, number, or usa pa na siya nga shape sa exam, kanina lima, muna ang inyong tandaan. So, kanina memorize that. Biskan 1.8 na lang bilhin sa circle ya. Ha? Biskan 1.8 na lang ang bilhin sa circle. Ang kani? Oo. Pwede mo mag 1.8 na lang. Gito nga pag ng isa. Oh. Ay, kani? Hindi, ang slalom. Gito nga pag Ang kani, ito nga. Oh. Iba na po. Oh, iba na po na siya. I mean, ang kani, consistent po na to ang value ani. So, dapat, kung gusto ka ng, ano, ka ng ingani iyang value, I bar X, I bar Y, dapat ingani dapat ang shape. Now, kung question ko nga ako na po, therefore, mag-iba na po na iyang hang, o may container siya. So, with that, murag sector na siya mahulog. No? So, kani, reduce mo ni, diba? Reduce mo ni. Reduce ko na siya. So, kung ang naman siya, murag na po sector vector na nakikita nga another form of shape. So, kanang mga guys, wala pinaka-common yung problems or common yung shape na mong gawas sa exam. I don't know, no matter, no, wala ko bulong sa shape mo gawas, pero still, kung letter S ba na, letter C ba na, syempre, kanagyan po ng mga, ano, mga
quarter circle, mga semicircle, sila magyapon ang mo handle anak sa kanan ng mga problem. So, okay na guys, mag-solve na ta. So, again lang, dito na ako. Ano sila, mag-memorize na sila. Namagay po na si DC nito, isa na ako. The next, in solving problems, no matter sa na siya ang figure na to, kaniging apat ang nagabari. So, kung ang ginas is moment of inertia, therefore, you need first to solve your total area. And next, your x bar and y bar, and then lastly, your ix and iy. So, J is, depende na lang na siya pag ang ginas is full moment of inertia. Kung full moment of inertia, meaning, kanita lang din ng mga 1, 2, 3 paos niyo, ng tatlo, para makuha niyo mo si J. Okay na? Start na ta guys? So, isa ba ko mag-survive? So, kani, siguro ako ano, ako ang problem. Siguro okay na?